Follow the star to a place unexpected. Would you believe after all we've projected? A child in a manger, lowly and small, the weakest of all, unlikeliest hero, wrapped in his mother's shawl, just a child. Is this who we've waited for? 'Cause how many kings step down from their thrones? How many lords have abandoned their homes? How many greats have become the least for me? And how many gods have poured out their hearts to romance a world that is torn all apart? How many fathers gave up their sons for me? For the newborn Savior, all that we have, whether costly or meek, because we believe. Gold for his honor and frankincense for his pleasure, and myrrh for the cross he'll suffer. Do you believe? Is this what we're waiting? Is this who we've waited?
Good morning, good morning, good morning, good morning mga abyan. Morning Unidos. Good morning Banwa sang Nabas. Good morning sa tanan-tanan nga malambutan sang aton nga live streaming sa suning adlaw. Salamat sa Ginoo nga kita makapadayon kag makawaragwag sa inyo, makasaysay sa inyo kag makasugid sa inyo sing mensahe sang gugma sang Dios mga abyan. So dalayawon gid ang Ginoo sa amon mga viewers. Thank you for watching ang inyo pagpadayon nga pag-support sa aton nga live streaming. Salamat gid sa pagpangamuyo. Salamat sa inyong nga pagsakdag sini nga trabaho sa Ginoo. So this morning kabay pa nga ang Ginoo hatag naman sa aton sing bag-o nga mga palananawon kag bag-o ayhan nga mga pagtulunan naman nga ihatag sa aton sa sining adlaw. Kag kabay pa nga ara kamo sa may nga piniino kag kabay pa ang Ginoo maghatag sa inyo sa may lawas kag ayhan na good health nga ginatawag kag kahangawa kauhaw sa pulong sa Ginoo mga abyan. So dalayawon gid antes kita magpadayon magapangamuyo kita anay. Ginoo salamat sa sining adlaw nga ginhatag mo naman sa amon bag-o nga kabuhi, bag-o Ginoong palananawon, and even Lord, bag-o nga challenges naman. Kag Ginoo sa sining adlaw, nagatugyan kami nga ikaw gid ang magapanguna sa gihapon sa amon, magahatag sa amon sing kalipay, kaalam Ginoo sa pagtalupangod naman sang imo mga pulong. O Ginoo, salamat sa imo protection sa amon, even Lord sa paghimuno sang amon mga kinahanglanon. Salamat gid sang imo Ginoo nga katutom sa kabuhi namon. Kabay pa nga sa pagpadayon namon Ginoo nagatuon sa imong pulong, masapwan nimo kami nga mangin matutuman sa pag-alagad sa imo. Dan mo kami sa pagpadayon Ginoo kag sa sining adlaw ikaw magapakig-upod sa mga viewers namon, ikaw magapakamaayo man sa ila. Pakamayo ang imong pulong sining adlaw Ginoo, kag tugutan mo ang imong balaang espiritu nga panghikot, magapakighambal sa amon tagsa-tagsa sa sining adlaw. Opdan mo kami sa amon pagtalupangon sa imong mga pulong kag balaang espiritu ikaw ang magapainchindi sini sa amon kag ayahan amon ini ma-apply sa amon mga tagsa-tagsa ka mga kabuhi Ginoo. Ginatugyan namon ang tanan sa imo ginabalik ang pagdayo pagpasalamat in Jesus name. Amen. Mati kita sa isa ka ambahan.
Trust the heart of your Father when He goes beyond what you can see. Loudly lift our eyes toward heaven and believe the one who knows eternity. And when you don't understand the purpose of His plan, in the presence of the King, Alright, salamat gid sa Ginoo, dalayaw ng Ginoo sang inaangaman sa mga mensahe sang ambahanon mga abyan. Kung imo balalantawon ang lyrics sang kanta nga na, bow the knee, no? So, siling sang pulong sa Ginoo, when you don't understand the purpose of His plan, in the presence of the King, bow the knee. You know, may mga bagay sa mga kabuhi naton nga hindi natin maintindihan. At first, no? Hindi ta kaintindi, tama ka, blurred siya. Ano ginang purpose sa Diyos? How? Why He allowed? Nga ang gintugot niya. Ano ginang purpose? Ano ang pinaka-reason sina? Kung hindi mo maintindihan, siling sang ambahanon, you have to pray. You have to bow the knee, mga abyan. Ayhan, kung lantawan lang natin ang ating gintunaan sa nagligad sa mga asang babae, ang iya case, ang iya kaso, at case of a ruined woman, hindi niya maintindihan at first. For example, kung imo lang taon ang iyaya pag-antos, ang iya sacrifices, sa handom nga iya maangkon kantani ang kayuhan sang iya physical nga lawas. You know, maybe some of us this morning, may ara sang dugay na nga ginadala, nga mga kabugatan sa kagilingon. Have you ever experienced sa sina mga abyan? Even to the point nga you blame God, even to the point nga you question God. Hindi mo maintindihan. At first, ang ina, pero bilang unga asang Ginoo, abi mo mga abyan, ang tanan nga kalatabo sa imo, bilang anak sa Diyos, ang tanan nga nagakalatabo sa imo, ang tanan nga mga bagay nga ayhan, maghambal ka daw, wala kundi gini-expectar kung tani, nga aman nga gintugot sa Diyos. Simple lang ang sabat sa Ginoo sina mga abyan. Sa Roma 8:28. Anong ginamba sa Romans 8:28? All things are work together for good. Ang tanan nga nagakatabo sa imo, para gali na sa imo ya kaayuhan, for your good and for God's glory. You know, mga biyan mo na kanami sa mensahe sa ambahanon, kabay pa ang Ginoo pakamaayo sina sa atong mga tigipusoon. As we continue sa atong pagtuon sa sining nga aga, nahanungod bala sang aton ginsuguran nga mensahe last other day sa aton Bible reflection. Ang title sa aton nga gintalupangod nahanungod sa isa ka babay sa iya kaso or sa iya sitwasyon. That is why the title or message last time, kag padayon ng sining nga aga,
the case of the ruined woman. Inabalang daw guba siya nga pagkababae, nga kung imulan taon sa iya sitwasyon daw, wala na tsansa, daw hindi na siya mapuslan. Inabalang mag-question, it might be nga nag-question siya kung lingon, what for? Nga buhi pa ko, nga ari pa ko sa akong sitwasyon. Ano pang purpose? Hindi niya mention yan eh. May ara nag-comment sa naligad, sa naghambal ko. Ngati, how can you describe sa sitwasyon sa babae? Nag-comment ang iban, nag-comment na, ayan sa inyo sa ningaga, may ma-comment. Ano ang imo mahambal? What can you describe about this woman? The last time nag-comment sila, being desperate. Yes. Ikaw naman, bisa iya sitwasyon, kung ikaw ibutang siya sitwasyon, desperado na siya. For 12 years, mga biyan, nag-antos siya. She is being desperate. And maybe, iban sa inyo naghambal man, she is being discouraged. Yes. Kung sa discouragement man, grabe. Ang iya bala nga, makita natin bala ang social anguish niya. Social suffering. Physical suffering. Grabe to. Nag-agonize siya, mga biyan. Ang anguish. Medical anguish, mga biyan. Grabe. Sa iya sitwasyon, iya na maybe na-experiensyahan, mga biyan. Social anguish, ano pa? Emotional anguish. Grabe na yung babae. Financial anguish. Nga man, gasto for 12 years with many physicians, but she suffered a lot. Grabe, no? So, ara dila, ma-picture nato ni nga babae, she's being desperate, maybe. Wala na eh. Wala na tsansa. So, now, makita man natin gina-display sa sining nga babae ang iya determinasyon. To get and just to approach Jesus Christ in spite of the crowds, mga biyan. Grabe. Determination. Out of being desperate, discouraged, distressed, may nagapabilin pa sa iya ang pagkadeterminado nga, no? Maayos siya. Amak mo na. You know, kung i-picture natin sa aton mga kabuhi, mga biyan, ikaw sa sininga aga, basin ara ka sa sitwasyon, dugay na, you are being discouraged, you are being desperate, you are being disappointed, distressed, mga biyan. But sininga babay, as we look at it, nagapabilin sa gihapon sa iya ang pagkadeterminado. She is being resolved that someday, somehow, she can be healed. Ang healing bala nga wala ma-provide sa iya sang mga physicians, mga medical experts ayhan sang iya gikadtuan. And this is the kind of healing she wanted for so many long years, waiting for that healing. There is hope, mga ka. You know, kanami ba na kung imulan tawon, kung you are being pessimistic, or, inabalang, sige lang, inabalang determinado ka, you are being positive, sige lang. Kanami bala, may mga tao nga amo na eh. Inabalang shoulder tap, inabalang pag nakita niya yung sitwasyon, balaan niya yung sitwasyon, nga daw lugmok ka na, daw lubong ka na sa problema, and then, mag-abot siya sa imo ka ng hambal, sige lang, sige lang, may ara gina. There's a light at the end of the tunnel. Yes, may ara gina yan. If you are just being determined and being resolved that all of this, in spite of all of this, may ara sa may ara sang kasanag. Sa sining babae, ato makita diri, she is being determined enough, mga biyan, just to get and just to approach Jesus Christ in that crowd. Grabe, no? You know, knowing that she is causing a ceremonial defilement. Ato nakita sa nagligad, mga biyan.
Leviticus, gin-describe ini nga klase sang sakit, ceremonially unclean. And she know for the fact nga ang mga tao nakakilala sa iya. For 12 years, sino man hindi makakilala sa iya. And maybe, some of them, sa mga iya makakilala, nagpalayo sa iya. She is being ostracized by her friends, by her family. Oh, grabe. Sakit-sakit ni mga biyan. Maybe kung imon just try to imagine, amo ni yan nabatyagan. Amo ni yan nabatyagan. I believe so. Amo ni. One thing, nga aton makita, siningaw bahay. Nagapaninguha siya. She's being determined that someday, somehow, she's being immune sa mga pagkritisay sang tao sa iya. And it came to a point, siguro naghambal siya, tani, mapatay na lang ko. Inabalang, subong balalang tawa. As I look at mga biyansang nagkakalatabo, subong damo na nagkalamatay, although, pasalamat kita sa Aklan, no? Kahapon lang, 0 case kita. I don't know kung may sa inyo late hours na. Pero kahapon as we monitored, no, 0 case kita. Pero sa iban nga mga lugar, may ara pagyapon ang nagakalamatay. Subong may bago naman nga variant, nagbalita kagabi. Di maghambal kaayan tani, no? Sila nga, ang only, abi mo, Pastor, the only solution sa sinitanan ng ginatubang natin, abi mo kung ano, Pastor, ano, sister, brother? Rapture. Nga tani, bala magbalik na si Jesus, marapture na tani, kwao na tani niya kita tanan, hindi na tani kita niya papagtugutan, nga matapnan pa kita sining makalalaton, kag makamalatay nga virus. May kilala ko gani, may migo ko. Siling niya, abi mo, ang tanan nga ginvaksina nga mga membro niya, wala niya na ginapasimba. Grabe mo, no? Grabe mo ang iyaya nga, ang iyaya bala nga balatyagon. Siling niya, wala niya ginapasimba ang tanan nga nakabaksin. Tanan nga mga membro nga nakapabaksin, hindi niya papasimbahon. Grabe kasakit. Instead, bala tani, kung amo lang muna tani ang handom sang tao, nga sa pihak sinatanan, makomfort siya, ma-encourage siya, matudluan siya, makilala niyang Diyos. Grabe. Hindi nga babae, amo niya ang ginabatyagan, mga biyan. But then again, she was taking a great risk. For if she had been recognized, she had been subjected to public humiliation and ridicule. Yes, of course, totoo na. Nagresgo siya. Sang iya nabalitaan nga si Jesus, maabot, kagkadamo sang crowd, throng him, pushing him. Dire, nakita naton ang determinado siya. Nakita natin ang iya determination, mga biyan. Sila niya, malambot ko lang, makaptan ko lang, mauyatan ko lang ang sid-sid sa yabayo. Grabe. Abi mo kung ano na, anong gina-display na diri? Sa pihak sang distressful situation. Sa pihak sang being desperate, discouraged, she's being determined. And in verse 29, mga biyan, basahan ko sa inyo. Verse 29. Siling sang pulong sa Ginoo. Verse 29 of Mark, chapter 5, padayon na natin. Siling nyo dili, and straightway. Okay? Or, basahan ako verse 27, starting verse 27. When she had heard Jesus came, sa nabatian niya nga manong abot si Jesus, she came in the press behind and touched his garment. Ginambal tagay na, she take a greater rest just to touch the garment of Jesus Christ. Verse 28, for she said, if I may touch by his clothes,
I shall be whole. Grabe nga determinasyon niya mga biyan. Ha? Sa pihak sang crowd, sa pihak sang kadamo nga mga tao, kag nakakilala sa iya, she is being ridiculed and being ostracized. She is being determined. Amo to nagahatag sa iya determinasyon mga biyan. Sa pihak sang mga sitwasyon, sa pihak sang mga tao nga naga-discourage sa iya, she is being determined. Siyang niya sa verse 27. She came in the press, nag-upod siya dito sa crowds, behind and touched his garment. Kaya nga man, this is her reason. If I may touch but his clothes, I shall be whole again. And in verse 29, and straightway, the fountain of her blood, look at this, kanami, the fountain of her blood was dried up. Grabe mga biyan. And she felt in her body that she was healed of that plague. Wow. Look at the determination of this woman. Grabe. Sa pihak sang tanan nga pagpa-discourage siya, she's being disparate, discouraged, mga biyan. Disappointed. Ginambal ko sa iyo, there still remain in her a determination. Her reason that if I may touch Jesus' garment, she said, I shall be whole. And straightway the fountain of her blood. Grabe yung pag-describe. The fountain of her blood. Grabe, no? Ini nga bleeding, ini nga tawag na hemorrhage, internal hemorrhage. For 12 years, wala siya naobsan dugo. Grabe, try to imagine. If we try to elaborate, medically, grabe ang pag-describe sa doktor, siguro, ayhan, wala ang doktor during this time, sa gikantuan niya, wala ayhan naka-diagnose kung ano gid ang iya sakit. Kaya wala gani na ayo eh. Maybe that time wala sing lang taon mo ba, damo nga mga expert, physical expert during the time of Jesus. Isa dira si Dr. Luke. Grabe. Ginhambal rin, the fountain of her blood was dried up. What do you think? Sa tion nga nauyatan niya. Abi mo, I simply describe this. Sang ginatawag nga the touch of faith. It was the touch of faith, mga yan. Kadamo man to yan nag-uluyat sa kay Jesus Christ, it's just a finger of faith lang. But this woman, it's the kind of faith nga amo to nagtayog sa kay Jesus. It was her faith nga nagpabalik sa iya physically. Kung imo lang tahon dira, the fountain of blood was dried up and she felt in her body that she was healed. Of course, she was healed. Naayo siya of that plague. Grabe, no? Ang pag-describe ni sang author, the plague. It was the touch of faith that make this ruined woman become whole again. Sabi nyo, spiritually speaking, if we try to picture this, mga biyan, may ara sing balatian since birth. Nga wala sing bagay sa babaw sa kalibutan nga makaayo sina, makatinlo sina. We are being balang ginatawag balang kung imulan taon wala ya tsansa kung tani. Tungod sang sala nga gi-describe kung imulan taon sa Bible bala
sa Romans 3:23, for all have sinned and come short of the glory of God. In other words, mga biyan, if we try to picture on that, sa aton sitwasyon, sa Ginoo, tama kalayo ang antad ta. A holy God versus a sinner humanity. Tama kalayo. Wala kung chance sa mga hambal sa Bible, bla, sa 6:23, the wages of sin is death. Grabe, kung ikumparar nimo mga iban, kung i-picture nimo to, no, alin pa sang unga ka pa in your mother's womb, may sala na kita ginatawag na Adamic sin, the serpent seed, Adamic sin. The only hope nga nabilin. You know, ini nga babae, in that instant, in that very instant, she received what none of the doctors or their costly and painful remedies could give her. In that very instant, nabato niya ang healing nga wala mahatag, costly nga gastos niya. The painful remedies nga mahatag sa iya. She was healed, mga biyan. Instantly, she felt the change in her body. She knew, balaan sa babae, she was a different woman. Balaan niya. Grabe, mga biyan. Powerful. Grabe, no? It was powerful because, po mo lang taon, grabe, no? Ang Diyos, bla. Dalayaw ng Ginoo. It was very powerful. Not only it was very powerful, it was personal. As soon as the woman touched him, Jesus knows what was happened. Grabe. Verse 30. And Jesus, immediately knowing in himself that virtue had gone out of him. Grabe, no? Daw nagkurinti ito, bla? Kung imong pag-describe diri, kung i-try to describe diri, sa pag-uyat niya, si Jesus mismo napatyagan niya, nga ano daw? Anong ginamba sa verse 30? And Jesus immediately knowing in himself that virtue had gone out of him, nagwa sa iya, turned him about in the press and said, who touched my clothes? Terrible, mga biyan. Who touched my clothes? It was being, ginatawag na akong ganyan ni, it was a touch of faith, mga biyan. It was a touch of faith. You know, kung maghambal ka virtue, amo na iya ang power nga ginatawag. The virtue has gone out of him. This is a word that means power. Where we get our modern words, dynamite or dynamic. Grabe. Amo na galing makita na ito. Jesus knows what was happened. Bala ni Jesus, that is why namangkot siya in verse 30, siya, who touched me? Who touched my clothes? Of course, there were dozens of people touching him and bumping into him that day. Kung imo lang taon, sila nag-uyat sa akon. That's the only touch of a woman nga nagtandog sa iya. Jesus could have let her walk away with physical healing. Grabe. Amo na nito. The salvation of this woman. Physical healing. Jesus wanted to move her beyond her superstitious faith. He wanted to save her soul. When Jesus spoke to this woman, lantawa bala. And he looked round about to see her that had done
Nagbalikid si Jesus, pag nakita niya ang babae, siling sa babae, but the woman, fearing and trembling, knowing that was done in her, came and fell down before him and told him all the truth. Grabe. Sang pag nagpurog ang babae, grabe ang iya, kahadlok. That is why kung imulang taon mga biyan, very interesting and humiliating sa part ng babae. You know, Jesus was not interested in driving her away from his presence. Jesus was interested in helping her with her problem. Jesus was interested in saving her soul. You know, God's interest sa imo ug sa akon. Jesus is being interested sa imo ug sa akon soul, sa imo ug sa akon kalag mga abyan. And God wants us to be saved. God wants us to have this kind of faith, the faith that make her whole again. That the kind of faith nga nag-ayo sa iya mga abyan. You know, gusto sang Diyos nga maayo ikaw kag ako spiritually. Because of that kind of disease nga may ara kita, ang sala nga may ara kita, nga namana naton. Mga biyan, kung imulang taon, gusto sang Diyos nga i-extend niya ang healing sa imo. Blessing mga biyan. I believe that God who controls the path of every atom and every molecule in this universe has time for you when you call on Him in faith, mga biyan. Mga biyan, kabay pa, nga ikaw ako sining aga, we would realize the faith, no, nga gusto sang Dios nga mabatyagan niya sa imo. And gusto sang Dios nga imo ina, amo nang ginambal sa Hebrews bla, it is impossible to please Him without faith, mga biyan. You know, being determined, ni babae, because of her determination, just to reach the Lord Jesus Christ, naangkon niya ang hiling. You know, sining aga mga biyan, kung ikaw ari sining aga, you might experience ang tama kalugmok na sitwasyon. You know, hambal ni Jesus Christ sa Matthew chapter 11, verse 28, Come unto me, all ye that labor and are heavy laden. Anong promise yun? I will give you rest. Siling sang pulong sa Ginoo sa 2 Peter 5:7, casting all your cares. Casting all your cares upon Him. 1 Peter, I think. 1 Peter 5:7. Casting all your care upon Him, for He careth for you, mga biyan. And in Matthew 11:28-30, Come unto me, all ye that labor and have heavy laden, and I will give you rest. Take my yoke upon you and learn of me, for I am meek and lowly, and I will give you rest. You will find rest into your soul. Ini nga babae, kung ano makita mga biyan, in that very instant, because of her faith, he received healing. Mga biyan, the lesson that we just learned sa sining minsay, sining adlaw, sining aga. Come to Jesus. Have faith on Him. Put your trust on Him. Patihi siya, batuna siya, bilang imo Diyos kag manluluwas. Sini sa aton sining aga mga viewers aton, basin ikaw gusto mo makabaton sang healing, spiritual healing, you are being tired, you are being criticized, you look at yourself, nga maghambal ka, wala na tsansa, I don't know kung patawaron pa ko sa Ginoo. I don't think so. Ang Diyos, ano nga sala
nga nahimo nimo, nahimo na akon, siling sa Ginoo, patawaron niya ka. That is why kung imo lang taon, the fact is, the Bible said to us that we are sinners. We die on our sins. But the Bible says, but the gift of God, Romans 5:8, God demonstrates His own love toward us. While we were yet sinners, Christ died for us. If we come to Him by faith, we will receive healing. That is why ang eternal salvation nga gin-promise sa Ginoo to anyone who believe on Him shall not perish but have everlasting life. John 3:16, mga biyan. Come to Him. Why not come to Him and put your faith on Him? Kaghambala ang Ginoo, Lord, makasasala ko. And ini nga kind of disease is more than COVID. If I may not come to you by faith, hindi na ako mabaton ang healing. Ginoo sa sining nga aga, hambalon mo ang Ginoo, Lord, balaan ko nga ako makasasala. Balaan ko nga ako nakasala sa imo. Hambalon mo ang Ginoo, Ginoo sa sining nga aga, patawara ako sa akon mga sala. Ginoo sa sining nga aga, batunon ko ikaw na ako Diyos kag manluluwas. Saligan ko ikaw, patihan ko nga ikaw nag-anto sa cross, the only healing nga maangkon sa tao. Ang pagtuo, ang pagpati mo nga si Kristo Jesus, nalangsang sa cross, ginkoronahan sang tunok, napatay kaginlubong pag-abot sa 3 adlaw na banhaw siya. You know, Jesus said in John 3:16, anyone who believe on Him shall not perish but have what? Everlasting life. Gusto mo ayhan abyan? Gusto mo makaangkon sang healing? Gusto mo makabaton sang pag-ayo? Ibutang imo pagsalig sa Ginoo. Batuna siya. Kilalaha siya nga imo Diyos kag manluluwas. Nga aman, siya lang ang makahatag bulong. Siya lang ang makahatag sing pag-ayo sa imo. Labi na gid ayhan sa kaluwasan nga gin handom sang kadaman, kag handom sang Dios sa imo ag sa akon mga abyan. Wala na sang iban, no? Nga healing nga mahatag sang ibabaw sa kalibutan, kundi ang mahatag lang sang Dios. Come to Him. Come to Him. Palapit sa iya. Hambala sa Ginoo makasasala ko. Pasyon nga tion. Salamat nga ikaw nag-anto sa cross. Nabaluan ko nga ikaw gali na anto sa cross. Ginhambal sa imong pulong. Anyone who put his or her trust on the Lord Jesus Christ will be saved. Acts 16:31. Mga biyan, palapit sa Ginoo. Palapit sa iya. Batuna siya nga imo Dios kag manluluwas. Ibutang imo pagsalig sa iya, and that you will find healing. Mga biyan. Kaangay siya nga paway. He is the only source of salvation. Jesus is the only source of salvation. Acts 4:12, mga biyan. Ang ginamba sa Bible, Acts 4:12. Karuhon ta, siling Jesus Christ. When we talk about of salvation, He is the only source, siling sa Bible, Acts 4:12. Neither is there salvation in any other, for there is none other name under heaven given among men whereby we must be saved. It's the only Jesus Christ. Only Jesus saves. In John 14:6, the Bible says, I am the way, the truth, and the life. No man come to the Father except Him, except through Jesus Christ. Nothing in this earth, under heaven, that could guarantee salvation. Only the Lord Jesus Christ. Acts 4:12, mga biyan. Why not? Ibutang mo yung pagsalig sa iya. Saligi siya. Batuna siya. And you will find healing. You will receive salvation. Mga biyan, kabay pa sining aga, ini nga mga pulong sang Ginoo maghatag sa aton ayhan sang mensahe nga makapabugtaw sa aton, that
only person that could give us healing, even could give us salvation, Jesus Christ. Come to Him. Ibutang imo pagsalig. Batuna siya. Ginambal ko gayon na. Kilalaha siya. Ambulon mo Ginoo ako makasasala. Kinanglanon ko ikaw. Pag siningaga, batunon ko ikaw nga akong Diyos. Kag manluluwas. Siling sa Ginoo ang tanan nga nagsalig kag nagbaton sa iya bilang iya Diyos kag manluluwas. Ginahambal niya sa Juan 1:12. Mangin iya unga. Ang tanan nga nagtuo ka nagsalig sa Diyos. Kinatagaan sing kinamatarong nga mangin unga sa Diyos. Abyan, gusto mo bala nga tawgon unga sang Ginoo? Saligi kag batuna siya. Bilang imo Diyos kag manluluwas. Kabay pa ang Ginoo pakamayo sa iya pulong sa atong mga tigpuson. Alright, so dalayan gid ang Ginoo. Ato naman ini padayonon sa dason nga mga inadlaw. Kag dalayon kag salamat kita sa mga viewers nato, no? May ara kita sing mga viewers. Thank you gid mga viewers namon. Salamat sa inyo walang sawang pagsuporta. Yes, dalayawon ang Ginoo. Thank you, Engineer Sharon Valiente. Thank you, Ma'am Emeline Valiente sa Ruas. Thank you for watching. Good morning, man. May mga greetings din ginaano nila. Good morning, good morning, good morning, Pastor. Watching here. Salamat sa inyo tanan. Ma'am Vicky Ambagan. Ring ring. Good morning. Thank you for watching. Salvi Mapisa sa Abu Dhabi. Nung Edward de la Cruz ng si Inday Lovelyn sa Barotac Viho, si Ma'am Harlin Rotap, good morning ma'am. Si Ma'am Junela Mapisa, good morning, God bless you. Pastor Gilbert Aguilar, ako niyang spiritual father. Pastor Gilbert Aguilar, thank you for watching, Pastor. All the way from Laguna. Thank you, kid. Ng Leona Quinco, thank you for watching nang. God bless sa imo. Lynn Sausa Colindon, thank you for watching, Ma'am Lynn. Kagkamay pang Ginoo mag-bless sa imo padayon. Kay Rose Guyal, thank you for watching, Rose. Ma'am Antoinette Formento, thank you for watching, Ma'am. And even Ma'am Elizabeth Patinio Talan, thank you for watching, Ma'am. Kabay pang Ginoo magpakamayo sa imo. Si Ma'am Amy De La Cruz, thank you for watching, Ma'am Amy. John Mark Solidom, thank you for watching, Ma'am Mr. John Mark Solidom. Auntie Rosila, thank you for watching, Auntie, sa Iloilo, no? Salamat gid kag sang nagaupod sa aton live subong aga, thank you. Si Mrs. Lorena Samson, si Matmat Araman, good morning Matmat. Yes, good morning. Kabay pang Ginoo pakamayo sa aton tanan as we start this day. Keep safe and hindi makumpiyansa, wear your face mask. Kagabay pang Ginoo mag-protect sa inyo padayon mga biyan. Kitain naman kita sa dason nga mga adlaw. And may the Lord bless you and keep you safe always. Good morning and God bless. Bye-bye. But to love thee will